And I believe we are ready to hear the Word of God. Amen po ba? And ito po ang magiging topic natin for today, lifetime favor. Sino pong gusto ng lifetime favor? Ulitin natin. Sino pong gusto ng lifetime favor? Amen. So pag-usapan muna po natin yung word na lifetime. Ito po ang meaning ng lifetime. Lifetime is the duration of life. Ngayon tanong ko po sa inyo, ano po ba sa buhay natin ang pang-lifetime? Sige nga po, umpisahan natin doon. Ano po ba ang mga pang-lifetime sa buhay natin? Sa mga may asawa, ayaw nyo pang-lifetime yung asawa mo? Tama po ba? Lifetime ang pag-aasawa, tama po ba? Pag kinasal ka, bago ka makahanap ng iba, ano po dapat daw? Huwag nyo naman patay. So, kailangan wala na. Pang-lifetime. Habang, ano daw po yung Tagalog? Habang buhay. Ano pa yung isa? Na panghabang buhay, kapatid. Lahat tayo meron yan. Lahat tayo meron. Habang buhay. Walang makasagot. Per service, di din nakasagot. Alam nyo po to pag sinabi ko. Hulaan nyo po. Pamilya. Tama po ba ang pamilya nyo pang lifetime? Mapapalitan mo ba ang nanay mo, ang tatay mo? Hindi. Kasi yan ang binigay sa'yo ni Lord. Panghabang buhay. At alam nyo po, kilala nyo po ba si Carlos Yulo? Si Carlos Yulo po, yung gold, ano po ba tawag doon? Gold medalist yun. Nanalo po siya at meron siyang prize. Ito po yung prize niya. Carlos Yulo, lifetime free Vikings buffet. Sino pong gusto niyan? Only buffet, habang buhay. Hindi ka na mauubusan ng pagkain. Habang buhay. Gusto niyo po ba yan? Alam niyo po, pag inavail mo yan every single day, saan ka mapupunta? Hospital. Tapos na yung buhay. Tama po ba? At hindi lang si Carlos Yulo ang nanalo. Sino pa po ba ang nanalo? Si Hidalin. At meron po siyang free flights and fuel for, wow, only food, only trip, only flights. Wow, sino pong gusto ng ganyan? Sino gusto pumunta ng Paris? Wow, Paris. Tokyo, Japan, yung mga ganyan. Tama po ba? Free. Gustong gusto yan. Ngayon, sila po ay nanalo. Tama po ba? Kung tatanungin ko po kayo ngayon, what would you like as a lifetime prize? Kung ikaw ang tatanungin ko, kapatid, ano ang gusto mo? Alam ko na naiisip nyo. O, mo, tumawa ka. Ano po lagi ang gusto ng tao? Ano ba yan? Pera na naman. Ayaw nyo po ba yung pamilya nyo? Alam niyo po, habang naghahanap ako ng mga lifetime prize, may nakita po ko. Gusto niyo po ba ng lifetime millions? Wow, lifetime millions. Ang sabi po dito, win up to $1 million a year for life. So every year, may $1 million ka. Times, magkano po ngayon? Magkano po ang palitan ng dollar? 56 million a year. Sinong gusto niyan? Ayaw nyo? Ayaw. Pakipot pa tayo eh. 56 million a year. Would you imagine that? Ano po ang pwede mong gamitin? Anong pwede mong gawin sa pera na yan? Pero yan po ba ang buhay? Yan ba ang buhay? At alam niyo po, ito pa ang isa kong tanong, does a lifetime prize exist in the Bible? Meron kaya? Meron kayang prize din si Lord? May binibigay ba si Lord sa atin na pang lifetime? Meron kaya? Alam niyo po, habang nagdi-devotion ako, nag-aaral ako, biglang may nag-pop up sa akin. Alam niyo po yung Bible verse, hindi Bible, yung Bible app. Di ba po ang Bible app kada day, meron po siyang verse of the day. At ito yung nakita ko. Sabi dito in Psalms 35, for His anger lasts only a moment. Kapag nagalit si Lord sa ginawa natin, saglit lang magagalit ang Diyos. Napakabait ng Diyos natin. But His favor lasts a lifetime. Gusto mo ba yan, kapatid?
parang ayaw nyo eh. I-explain ko ano ba ang favor. Pag-usapan natin ang favor. Baka ang feeling mo mas mataas ang milyon kaysa sa favor. Ano po ba ang favor muna? Ito po ang favor to feel or show approval or preference for. Ito daw po ang favor. Gusto ka ni Lord? Okay yung ginagawa mo? Katanggap-tanggap ka. Ang tanong ko po sa inyo, sa buhay po ba natin, pinapaboran po ba tayo ng Diyos? Pinapaboran tayo? Tatanggapin ba ni Lord ang buhay natin? Pag nakita niya? Yun po ba to? At sabi nun, tinitingnan ko po, ano ba ang meaning talaga ng favor? Tinignan ko sa Greek word. The Greek word of favor is, basahin nyo nga po. Oh, mali, hindi charis. Charis. Oh, hindi po charis. Charis. Yan. Yan po ang basa sa Greek. Hindi po charis. Charis. Ano pong meaning yan? Grace or... Yan ba ang gusto mo sa buhay mo? Yung grace ni Lord? Yung kindness ni Lord? Napakaganda, tama po ba? Napakaganda. Alam niyo po, itong tanong, what is the similarity between grace and favor? Ano po ba ang similarity niyan? Sa tingin niyo lang po. Ano bang similarity? Pastor, para naman tayo nag-e-exam, puro katanong. Pero may matututunan tayo. Ano ba ang similarity ng grace and favor? Ano po ba? Alam niyo po, ito po ang similarity niyan. It is granted by God. Si Lord ang nagbibigay. Si Lord lang ang kayang magbigay niyan. Napakaganda po, no? Naniniwala po kayo na the greatest act of God's favor is that of eternal life. Yung eternal life na binigay sa'yo ni Lord. In-earn mo ba yan, kapatid? Hindi. It's only by grace. Binigay sa'yo ni Lord yan, kaya ka save, kapatid. Si Lord lang ang may kayang magbigay niyan. At alam niyo po, naniniwala ba kayo sa word na tsamba? Sa basketball, pag shumot, ano masasabi mo? Tsamba. One time, may nakausap po ko. Isa po siyang mayaman, isa po siyang successful man. At habang nag-uusap kami, nagkwekwentuhan kami, dahil sinasabi niya, maayos ang buhay, pinagpala. Feeling ko nga tsamba eh. Feeling ko tsamba. Naniniwala po ba kayo sa tsamba? Tsamba. Pero sa dulo ng isip ko, hindi yan tsamba. Ano yan? Favor. Pabor ng Diyos kung bakit nandito ka sa posisyon na to. Kung ano ang posisyon natin ngayon, pabor ng Diyos. Kung ano ang meron tayo, pabor ng Diyos. Amen po ba? Pabor ng Diyos. At hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. So, kunyari, luck, swerte, negosyo. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi swerte. Pabor ng Diyos. Lahat yan pabor. Alam niyo po, God's favor empowers people to succeed in life. Kapag gusto mo maging successful sa buhay, kailangan mo ang pabor ng Diyos, kapatid. Kailangan matuwa sa iyo ang Diyos. Kung gusto mo maging successful, mayaman, maayos ang buhay, kailangan mo ang pabor. Ngayon, tanong ko po sa iyo, do you want a lifetime of God's favor? Gusto mo ba yan, kapatid? Or lifetime buffet, bibigay sa iyo ni Lord? Ano mas gusto mo? Hindi pa din kumakagat, parang ayaw nyo pa din ng favor. Sige, ibebenta ko pa sa inyo yung favor, kapatid. Ang lifetime favor of God includes protection. Ngayon, nakakabili po ba kayo ng protection? Saan po nabibili ang protection? Pag meron kang cellphone, ano yung nilalagay doon? Screen? Nabibili, tama. Kapag babarilin ka, ano ang kailangan mo? Bulletproof vest. Nabibili. May hindi kaya tayo nabibili? Tingnan nga po natin. In Psalms 31, I will exalt you, Lord. Si David po ang nagsasabi nito, for you rescued me. You refused to let my enemies triumph over me. Si David po ay hari. At ngayon madami siyang kaaway. Pero nililigtas siya ni Lord. O Lord my God, I cried to you for help and you restored my health. At ano po yan? You brought me up from the grave, O Lord. You kept me from falling into the pit of... Alam niyo po, nung binabasa ko to,
sa buhay pala natin, 3 bagay na pinoprotektahan tayo ng Diyos. May 3 bagay na pinoprotektahan tayo ng Diyos. At ano po yun? Ito yan. Una, kaaway. Sino dito may kaaway, kapatid? Umamin na. Umamin na. Sino may kaaway? Patawarin mo na, kapatid. Yan ang gusto ni Lord. Pero bakit pinag-uusapan yung kaaway? Meron tayong spiritual battle. Tama po ba? Ang devil, iniingatan tayo ng Diyos. Hindi lang sa enemies, ano daw po? Sickness. Sa mga may sakit, iniingatan tayo ng Diyos na hindi tayo magkasakit para makapagtrabaho tayo ng maayos. Alam niyo po bang blessing yan everyday na magaling ka? Kasi iniingatan tayo ng Lord. At pangatlo, yung death. Alam niyo po ba ako, 2 beses na po ako muntik na mamatay. Muntikan na mamatay. Una sa Bohol, nagsiswimming kami, magtotropa. Nalunod ako. Kasi iningatan ko yung isa, niligtas ko yung isa. Kaso ako, nagba-blackout na. Pero sa buti ng Diyos, nakahawak po ako sa dulo. At nabuhay ako. Grabe kabutihan ng Diyos. Meron pa pangalawa, ako po ay drummer. At meron po tayong mga convention, national convention. Nagsasama po ang lahat ng COG sa buong Pilipinas. At kami po, sa araw na yun, kinabukasan tutugtog kami. Si Brother Ryan at ako ay nagutom. Nagutom kami ng gabi, madaling araw. At kami po ay tumawid dyan sa Makapagal. Pag nakita nyo po yung Makapagal, ilan po yung lane? Ang dami po, no? Ang laki. At si Brother Ryan, habang naglalakad kami patawid, hindi ko alam ba't naisip niya to. Sabi niya sa akin, bro, sino nanonood dito ng telenovela? Sino po nanonood? Ayaw umamin. Pag sa telenovela, kapatid, sinasabi niya sa akin, bakit ganun bro? Pag mababangga na yung bida, ano yung ginagawa ng bida, kapatid? Anong ginagawa ng bida? Tumatalon po ba? Anong ginagawa ng... Di ba yung bida pag mababangga na, anong gagawin? Titigil lang. Titigil lang. Mababangga na siya. Nung sinasabi niya yon, bigla pong may humaharurot na taxi. Kami din, napatigil din kami. Sabi niya, totoo pala. Mababangga pala kami. Pero alam niyo kabutihan ni Lord, yung taxi po, napabreak ng sobra. Dumulas. Hindi kami tinamaan. Tingnan niyo po gaano kabuti ang Diyos. Diba? Ay, ayaw niyo po, di ba? Ganon kabuti si Lord. Para, ang tanong ko po sa inyo, mabibili niyo po ba yan? Sa sickness, kapatid, kahit may malubakang sakit, madami kang pera, pupunta ka ibang bansa, papagalingin mo. Pag hindi pinayagan ni Lord, gagaling ka ba? So iba tong proteksyon na binibigay, yung pabor ng Diyos. Iba to, kapatid. Alam niyo po, we want a life covered under the protection of God. Do you want that, kapatid? Na-covered ka? Parang insured ka? Covered ka. Okay na okay. At alam niyo po, napanood, nakita niyo po ba to sa news? Nakita niyo po ba yan? Yung tinaga siya ng itak. Tinaga ng itak. Tapos ito po ang sinabi niya sa reporter, malakas po yung guardian angel ko sa likod. Iningatan, hindi nataga. Alam niyo po, kidding aside, may angel kaya na nag-iingat sa atin, mga kapatid? Totoo kaya to? O si Lord ang nag-iingat sa atin? Si Lord, syempre. Pero tingnan niyo po ito In my desperation, sa sitwasyon mo, kapatid, kung hindi ka okay ngayon, hindi maayos yung sitwasyon mo, tingnan niyo po, in my desperation, I prayed. Kinausap ko ang Diyos. And the Lord listened. He saved me from all my troubles. Kapag may problema ka pala, kapatid, manalangin ka sa Diyos, hanapin mo ang Diyos. Yun ang unahin natin. At ito ang sabi, for the angel of the Lord is a guard. Iniingatan tayo nandito. He surrounds and defends all who fear Him. Lahat ng may takot sa Diyos, hinahanap ang Diyos, ililigtas ng Diyos. At hindi lang yan, sabi po dyan in Psalms 91:11-12, sabi po dito, for He will order His angels to protect you wherever you go. Sino po dito nagpe-pray bago pa lang mag-umpisa ang umaga? Alam niyo po, sa buhay natin, pwedeng okay tayo ngayon. Mamaya pwedeng may aksidente. Tama po ba?
Alam niyo po, dito sa church, nakakalungkot. Isipin niyo po, nag-a-usher. Nag-a-usher. Nadulas lang. Nadulas lang. Isipin mo, may ginagawa pa. Ginagawa yung best para kay Lord. Nadulas. Nabalian. Grabe, no? Isipin niyo po yun. Pero alam niyo po, bakit nga minsan inaalaw ni Lord yan? Mamaya papakita ko po sa inyo. Pero sabi dito, they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a... Ganito ka iingatan ni Lord. Kahit matamaan lang yung paa mo, iingatan ka niya. Grabing pag-iingat. Isipin mo yun, kapatid. Para hindi ka magkasakit, hindi ka mapahamak, hindi ka mamatay. Iniingatan tayo ng Diyos. Alam niyo po, nakita niyo po ba to sa news? Saan po to? Sa Skyway. Isipin niyo po, sa daan, sa milyon-milyon na dumadaan sa Skyway, siya ang tinamaan. Bakit ko pinapakita po ito sa inyo? Kasi kailangan natin yung protection ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo alam ang aksidente kung kailan. Hindi mo alam ang buhay kung kailan. Tama po ba? So kailangan natin yung pabor ng Diyos. Alam niyo po, if God isn't taking the trouble away, kung may na-experience ka ngayon, pangit yung experience mo, pangit yung situation mo, it might be because He's helping you grow stronger. Gusto ni Lord, mag-grow ka. Hindi pwedeng ganyan na lang. So you can get through it and come out victorious. Kasi hindi lahat sa buhay natin natatanggalin lang ni Lord yung problema mo. Gusto ni Lord matuto ka dyan. Mag-grow ka dyan, kapatid. At alam niyo po, the favor of God shall be your shield and fortress. So tatanungin ko po ulit kayo, sino ang gusto ng lifetime favor? Gusto nyo? Sapat na po ba yung protection? O gusto nyo po dagdagan pa natin? Dagdagan natin. Lifetime favor of God includes protection and yan ang pinakagusto na ng lahat. Biblical po ba yan, Pastor? Tingnan natin. When I was prosperous, si David po ay hari, mayaman, lahat meron na siya. I said, nothing can stop me now. Sinong gusto mag-prosper, kapatid, sa oras na ito? Yun. Ito ang tanong, what is true prosperity? Sa'yo, kapatid, ano ba ang prosperity sa'yo? Ano ang pagkakaintindi mo doon? Successful ka pag mayaman ka na? Yun ba ang prosperity? Tingnan muna natin sa dictionary. Prosperity is the state of success, wealth, and good fortune. Meron ka na yan, kapatid? Success, wealth, and good fortune. Yan ang gusto natin. Pero, sabi doon, when I was prosperous, I said, nothing can stop me now. Kapag yumayaman na daw pala ang tao, nagiging mayabang na sa Diyos. Kapag nagiging successful na ang tao, hindi na niya kinakailangan ng Diyos. At itong naintindihan ko, ano ang gusto lagi ng tao? Power. Kasi pag madami kang pera, may power ka. Yun lagi. Tingnan nyo po sa pamilya, tingnan nyo po pag naaalala ko yung kwento na to. Pag sa pamilya, pag merong sitwasyon ng pamilya, sino po ang nagsasalita? Tama po ba? Laging may pera, laging ganon. Pero tingnan nyo po, ito ang tanong ko po, what is the sin God hates the most? Sa tingin nyo lang po, lahat ng kasalanan ay masama. Amen? Amen po ba? Pero ano yung pinaka masama? Sa tingin nyo lang po, ano yung pinaka masama? Love of money, ano pa po? Pride, ano pa po? Baka may sagot kayo, maganda. Alam niyo po itong pinaka. Tama po ba? Sa langit, ano ang unang kasalanan? Ito ang unang kasalanan sa langit. Pride. Si Satan, si Lucifer, feeling niya siya ay the best. Siya na yung mas magaling sa Diyos. Pero ang tanong ko po sa inyo, mahihigitan po ba natin ng Diyos? Pero ba't naiisip ng tao yun?
na laging powerful tayo. Hindi natin nagigets na si Lord ay mas powerful sa atin. Na walang makakapantay sa Diyos. People often become boastful when they succeed. Kaya minsan, pag nagdaan ako kay Lord, Lord, kung yayaman ako pero magiging mayabang ako, wag na lang. Wag na lang. Kasi alam niyo po, minsan sinasabi nila, kapag mayabang ka, tas binigyan ka pa ng kayamanan, ano mangyayari sa'yo? Magiging mabait ka ba? Mas lalo kang yayabang. At ano po sabi, pride creates distance between us and God. Kapag may pride na pala tayo sa puso natin, akala natin tayo yung magaling, lumalayo na pala tayo sa Diyos. Bakit? Tingnan niyo po ito. In James 4:6, but He gives us more grace. Grasya lang ng Diyos kung ba't nandito ka. Grasya lang ng Diyos kung bakit buhay ka. Tama po ba? Grasya lang ng Diyos. This is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. So ito lang ang sagot, kapatid. Pwede naman maging successful. Pwede naman maging mayaman. Pwede naman. Gusto nga ni Lord na mag-prosper ka eh. Pero huwag mong kakalimutan yung word na, ano po? Humble. Tanong mo kay katabi mo, humble ka ba? Natatawa po kayo, no? Kasi pag sinagot yan, yes, humble ako. Diba? Saan ka dadalhin yan? Sabihin, sa buhay, kapatid, ito lang ang naiintindihan ko sa buhay. Sa lahat ng gagawin mo, kailangan nandito ka lang lagi. Tama po ba? Pantay-pantay lang. Kasi ang hindi natin kapantay, sino ang hindi natin kapantay? Ang Diyos. Si Lord lang yung mataas eh. So kahit anong posisyon ng meron tayo, pare-pares lang tayong tao. Tama po ba? Pare-parehas lang. Alam niyo po, can prosperity truly provide lasting stability in life? Yes. Tingnan mo po ito. Your favor, O Lord, made me as secure as a... Dahil sa pabor ng Diyos, kung bakit successful ka, kung bakit wealthy, bakit ganon? Then you turned away from me and I was... Ano ba yung mountain? Alam niyo po, yung strong mountain, ang meaning niyan ay true stability. Bakit? Kapag may favor ka na nanggagaling kay Lord, may true stability ka na. Sinong gusto dito ng stable job? Sino ng stable cash flow? Stable life? Hindi mo mahanap yan sa trabaho. Mahanap mo yan sa Diyos. Gusto mo ng maayos na buhay? Hahanapin mo sa ibang tao? Hindi, kapatid, hanapin mo sa Diyos. Yun ang true stability na kay Lord. At alam niyo po, ang favor, not personal, ano daw po? Hindi dahil tayo yung magaling. Kung bakit nandito tayo, lahat to pabor lang ng Diyos. Lahat ng ito, ginamit lang tayo ng Diyos. Yun ang katotohanan. Alam niyo po, pag tinignan na natin, inisip na natin na tayo ang gumagawa sa pansarili natin, self-made, kumbaga. Tingnan niyo po ito, your favor, O Lord, made me as secure as a mountain. Then you turned away from me, and I was shattered. Pansinin niyo po sa buhay, kahit sabihin mong mga taong successful, mayaman na, maayos na ang buhay, sa dulo, pag nakita nila ang buhay, ano sasabihin nila? Kulang pala ang buhay. Kala ko ito pala yung magpapasaya sa akin. Hindi pala ito. Sa dulo ng lahat, ang kailangan lang natin ay sino daw po? Ang Lord. Kasi sabi diyan, then you turned away from me and I was shattered. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, masisira ang buhay mo. Maniwala ka, kapatid. Sabi nila, tingnan nga natin kung totoo. Pag nakilala mo daw si Lord at tinanggap mo si Lord, nagmumukha daw bata. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung nagmumukhang bata. Sabi nila, pag nakilala mo daw si Lord, nagmumukhang fresh. Tingnan nyo nga po kung mukhang fresh. At isa pa daw, sabi nila, kapag nakilala daw si Lord, nag-glow. Nagsishine. Tingnan nyo nga po kung nagsishine.
Sabi fresh. Parang fresh lumpia. Alam niyo po, kasi bakit nagsha-shine? Kasi hindi ka nag-worry kasi alam mo kasama mo si Lord. Bakit ka hindi magsha-shine? Dahil nag-worry ka. Ano po ba ang nakakatanda sa atin? Problema. Thank you. Ang nagpapatanda sa atin ay problema. Pero kahit may problema tayo, pagkasama natin si Lord, nagkakaroon ng galing, ng peace, nagiging maayos. Alam niyo po, the reward of humility and the fear of the Lord is riches and honor and life. Huwag mong hanapin na, sige, magpapakapagod ako. Pag senior na ako, doon ako mag-i-enjoy. Kapatid, hanapin mo din kay Lord. Kaya kang payamanin ni Lord. Amen po ba? Nasa Kanya ang kayamanan. Siya ang source ng lahat. Bakit? I love all who love me. Mahal ko yung mga taong nagmamahal sa akin, sabi ng Diyos. Those who search will surely find me. Pag hinahanap mo ko, makikita mo ko. I have riches and honor. Nasa akin yung kayamanan, nasa akin ang honor. As well as enduring wealth and justice. So baka mali ang paghahanap mo, kapatid. Sunday na, magtatrabaho ka pa, hindi, ibigay mo kay Lord. Amen po ba? Keep the Sabbath day holy. Tama po ba? Ibigay mo kay Lord, huwag mong ilagay sa mundo, ibigay mo kay Lord. Kasi pag hinanap mo si Lord, siya din magbibigay sa'yo at magbe-bless sa'yo, kapatid. Sabi dito, prosperity gains purpose when it is married to. Hindi masamang yumaman at maging successful. Pero huwag mong kakalimutan ng Diyos kapag na-achieve mo na yan at napuntahan mo na. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Bakit? Laging pag okay na ang buhay, kapag sagana na, nilalayuan na ang Diyos. Kaya huwag natin paghihiwalayin yan. Amen po ba? Huwag paghihiwalayin. Lifetime favor of God includes protection, prosperity. Mukhang sapat na po. Tama po ba? Mukhang okay na. Pero ganito ang favor ni Lord eh. Sobra-sobra. Meron pang peace. You have turned my mourning into joyful dancing. Sino ditong laging may problema? Parang walang taong hindi nagkakaproblema. Tama po ba? Opo, amen po, Pastor. Lagi na lang may problema sa buhay. Ang tanong, kapatid, pag may problema ka ba, hindi ka na magkakaroon ng peace? Nawawala po talaga yung peace, Pastor, pag may problema ako. Yun ang katotohanan. Tama naman. Pero tingnan niyo po itong favor ni Lord. You have turned my mourning into joyful dancing. At pag-usapan natin yung peace. Ba't kailangan natin yung peace? Peace is a state of tranquility and quietness. Kapag maayos ang pag-iisip mo, okay na. Tama po ba? Blessed ka na. Sa mundong ito, pag hindi maayos ang pag-iisip, mahirap mabuhay. Mahirap. Sabi dito, peace is described in Scripture as a gift from God. So kailangan pala natin hingin sa Lord, Lord, yung peace that transcends all understanding. Kahit hindi ko maintindihan, Lord, may peace ako. Yun ang gusto ko. Ibigay mo sa akin, Panginoon. Alam niyo po ba't pinag-uusapan yung peace? There is joy if you have. Tama po ba? Pag may peace ka, masaya ka. Kahit malubha yung sakit mo, masaya ka. Kahit may sitwasyon ka na hindi okay, masaya ka. Bakit? Kasi alam mo, kaya ni Lord sagutin lahat ng yan. Sige po, palakpan po na ang Panginoon. Kapatid, minsan wag tayong magpo-focus dyan sa problema na yan. Mag-focus tayo dun sa Diyos natin. Sino ba ang Diyos mo? Sino ba siya? You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with. Bakit po ginamit yung word na clothes? Sa tingin niyo lang po, bakit? Kasi ganito lang yan, kapatid.
Pag pawis ka na, anong gagawin mo? Tatanggalin, tama po ba? So, ganun lang kadali tanggalin ng Diyos yung problema mo. Ganun lang kadali. Bibihisan ka lang niya. In an instant, kayang alisin ni Lord ang problema mong yan, kapatid. Kailangan mo lang yung pabor ng Diyos. Alam niyo po, the closer we draw to Him, the more we can enjoy His presence. Kasi kapatid, pag lalo kang lumalapit sa Diyos, lalo mo siyang nakikilala at lalo kang napapanatag. Lalo kang napapanatag. Isipin niyo po yung word na nothing can stop me now. Pag kasama mo si Lord, nothing can stop me now talaga. Kasi kasama mo ang Diyos. Pero kung nothing can stop me now, pero dahil lang dun sa pera, sa success, magkakaproblema ka, kapatid. It will all crumble down. Babagsak. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Kaya napakaganda ng peace. Ngayon ito po ang tanong, what can I do to gain the favor of God? Sino pong gusto ulit ng favor ng Diyos? Sinong gusto ulit ng lifetime favor? Talaga ba? O lifetime buffet ang gusto mo, kapatid? Parang mas masarap yun, pastor. Lifetime buffet. Binibenta ko sa inyo, kapatid, ang favor ng Lord. Hindi mo pa nakikita pero may ginagawa na ang Diyos. Yan ang pabor. We don't deserve it. Yet, binigay ni Lord sa atin. Ganun kabait ang Diyos natin. Pero ano ba ang dapat nating gawin? Bilang Kristiyano, ano ba ang dapat nating gawin? Ito po ang sabi. In Proverbs 8:35, for those who find me, find life. Sa lahat ng naghahanap sa akin, makikita mo ang tunay na buhay. Ba ngayon, kapatid, hindi mo pa din nahanap ang tunay na buhay? Akala mo na sa mundong ito, hindi, nasa Diyos. Nasa Diyos ang tunay na buhay. At kapag hinanap mo ang Diyos, ano po sabi? And receive favor from the... Yun lang pala ang kailangan natin gawin, kapatid. Hanapin ang Diyos. Hanapin ang Diyos. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, puntahan natin. Amen po ba? Lagi natin siyang hanapin sa buhay natin. Hindi pwedeng mawala sa buhay natin ang Diyos. Amen po ba? Pag nilayo natin ang sarili natin, tayo din ang kawawa. At i-end ko po dito, sino po dito takot sa dugo? Kasi may papakita akong dugo eh. Meron po bang takot? Baka mabigla, mahimatay, kasalanan ko pa po. Hindi naman po kayo takot sa dugo. Pwede ko po ba pakita? Okay lang po ba? Baka may sasabi, di pwede, pastor. Wala naman. Siya po si Brother Andy. Isa po nating marshal, leader. At sila po ay pauwi na dapat, galing Bicol, pauwi na dapat dito sa Manila. Nag-ready sila, nag-aayos. At sila po ay may binili lang gamit ang tricycle. At isipin nyo po, para lang ma-imagine, ito ang tricycle. Ito na po ang bahay nila. Nakita nyo po yun lang yung bahay. Lumiko lang ng onte. Papasok na ng gate. Ano po nangyari? Nabangga ng motor. At ang kasama niya ay asawa niya, pati anak niya. Isipin niyo po yan. Duguan. Pati asawa niya, duguan. Ano po ang tinamaan sa kanila mag-asawa? Yung ulo nila. Buka. Grabe, Lord, bakit? Napatanong siya, Lord, bakit? Bakit ganon? Pero, tingnan niyo po yung nakabangga sa kanila. Ano po nangyari sa nakabangga? Wala na po kasi o picture eh. Yung nakabangga sa kanila na motor na napakabilis. Alam niyo po nangyari? Nabalian ng paa. Nabalian. Ambira. Maganda pa ba yung sitwasyon? Pastor, may ano ba? Ngayon tinamaan ng ulo nila. Tama po ba? Magiging okay ba? Lord, bakit naman ganun? Pero tingnan niyo po gaano ang pabor ng Diyos sa pamilya nila. Hindi na pahamak ang anak.
Walang nangyari sa anak. Nabangga, malakas. Duguan siya. Ito po si Brother Andy, tinan yung pabor ni Lord. Pagkabangga sa kanya, tumayo agad. Anong ginawa sumunod? Tinayo ang anak, pati ang asawa. Ganun kalupit. Nabangga, hilo. Ito pa malupit sa kanya. Siyempre, pabor ng Diyos. Yung nakabangga sa kanila, naipitan ng, ang tawag dito, naipit siya ng motor. Naipit ng motor. Isipin niyo po, naipit ng motor, iingatan pa ba niya yon? Nabangga na nga siya, tama po ba? Ayoko na yan. Alam niyo po ginawa niya? Binuhat niya mag-isa yung motor. Tinayo niya. Nilagay niya sa gilid yung nakabangga. Grabe, ang lupit. At ito pa ang malupit. Ganito ang pabor ng Diyos. Sila po ay kailangan magpa-CT scan kasi hindi okay ang hilo po talaga sila. Groge. Pero ano po ang lumabas sa CT scan? Lahat normal. Divine protection. Hindi namatay, hindi napahamak. Bakit? Dahil sa pabor ng Diyos. Kaya ganito kahalaga ang pabor, kapatid. Kaya ito ang binibida ko sa iyo ngayon, kapatid. Tanggapin mo ang pabor ng Diyos. Amen po ba? At hanapin mo ang Diyos sa buhay mo. Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ang Panginoon. Sambahin po natin ang tunay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, God. We praise you, Lord. We magnify your name. Today, pwede ba natin itaas yung kamay natin as we receive the favor from God, as we receive His presence, as we receive His blessing. Come on, just lift those hands today. Oh God, we worship you. We receive your divine presence, God, in this place. Hallelujah. And we sing this out to Him. We sing that His favor. Let His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you
Our God is here. Feel His presence today. Just worship Him. Just continue to worship. Open your mouths and worship. Open your mouth and worship. I want your presence, God. Oh, Jesus. Just worship. Just worship. Praise His name. The Holy of Holies. The King of Kings. The Lord of Lords. He's here. Continue to worship. Move mightily, God. God is moving right now. He's moving. He's moving. We receive it, God. Claim it, Lord. Kapatid, kausapin mo ang Diyos. Nandito ang Diyos. Find me and find life. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Lord, ngayon alam na namin na kung ano meron kami ngayon, Panginoon, hindi ito tsamba. Hindi ito swerte, Panginoon. Kung hindi pabor mo, Panginoon. Lord, huwag niyo po kaming hayaan na maging mayabang sa paningin mo, Panginoon. Lord, lagi niyo po kaming tignan, samahan, at huwag papabayaan, Panginoon. Lord, mawala man sa amin ang lahat, Panginoon. Basta Ikaw, Lord, huwag kang mawawala, Panginoon. Kailangan namin ang presensya mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, kailangan namin yung proteksyon, Panginoon. Sa pamilya namin, sa buhay namin, proteksyonan niyo po kami. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na ang kaaway may gawin sa amin. In Jesus' name, Lord. Wala siyang karapatan sa amin, Panginoon, kung hindi Ikaw lang ang may karapatan sa buhay namin, Lord. Ikaw lang ang may control sa buhay namin, hindi ang kaaway, Panginoon. In Jesus' name, Lord. At Lord, gusto din namin mag-prosper, Panginoon. Pero gusto namin mag-prosper ng tama, Panginoon. Gusto namin, Lord, na kapag naging successful kami, hindi ka namin kakalimutan, Panginoon. Dahil lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. At Lord, hinihingi namin ng peace. Lord, kahit may problema kami, kahit hindi na namin maintindihan, Lord, Ikaw ang magbibigay ng peace sa isip namin, sa puso namin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Lord, natanggap na namin ang pabor mo, Panginoon. Lalabas kami dito, Panginoon, kasama ang presensya mo. Kasama ang pagmamahal mo, Lord. Hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami papabayaan. Kaya maraming salamat, Lord. At Lord, itong buhay namin, sa iyo lang ito. Sa tunay na Diyos at sa dakila na Diyos. Lord, may your favor be upon us today, God. Lord, we love you, God, and we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen and amen.